Amen and amen. So sabihin mo naman sa iyong kaliwat kanan, napakaganda mo ngayon. Amen? So nakikita at napakapogi nyo ngayon. Ayan. Amen. Yan ang masarap, ano? Na nasa presensya ng Panginoon, hindi nakikita yung problema ng mundo. No? Bagamat tayo maraming problema, maraming pinagdadaanan, pero pag nasa atin si Kristo, nagliliwanag, no, ang ilaw ni Kristo sa ating mga buhay. Kaya sa ating buwan ng pasasalamat, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat naririto tayo sa araw na ito dahil alam natin, ano, na malaki ang gagawin at malaki ang ginagawa ng Diyos sa bawat buhay natin. So mapapansin natin sa ating binasa mula 1 hanggang 22, ito'y awit ni David. Si David, ito'y awit niya sa Panginoon. Awit niya hindi dahil lang sa, because David is a man after God's own heart. So nakita natin, sinabi ito sapagkat bata pa lang si David ay kinalugdan na siya ng Panginoon. Until na siya he committed sin, he committed adultery, he committed murder, but nakita pa rin niya yung kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya ito yung kanyang awitin sa Panginoon. At sa umagang ito, maging ito rin ang ating awitin sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, hallelujah, awitin natin, ano? Yung tulad ng pag-awit ni David, ni Haring David sa Panginoon ng may pagpupuri at pasasalamat. Kaya sa umagang ito, the believer's song of thanksgiving. So, ang lahat ba ng naririto ay mga mananampalataya na? Say amen. So, pag sinabing mananampalataya o the follower of Christ, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. We do not promote the religion, ano? Ating ibinabahagi, ibinahayag yung relasyon natin sa Panginoon. At kumbaga, second na lang, yung tayo may ganitong pagtitipon-tipon upang nang sa gayon, yung pagkakilala natin sa Panginoon, tayo ay lumago spiritually. Tayo ay lumago sa pagkakilala natin sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, ano yung ating awitin sa Panginoon ng ating pasasalamat? Kaya isa-isahin natin ang awitin ni David para sa Panginoon. So number 1, the request for thanksgiving. Ano ba yung request? Kahilingan, ano? Ano ba yung ating mga kahilingan, no? So alam ko marami tayong kahilingan na tinugon na ng Panginoon last year 2025. At marami din kahilingan o maaari may mga ilang kahilingan tayo na hanggang ngayon ay atin pa ring hinihintay. Huwag tayong mainip, huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. So, kung maaaring tayo matagal na naghihintay, ang nais lang ng Panginoon sa atin ay yung ating pananampalataya. Hanggang saan ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon sa lahat ng bagay na ating hinihingi at ng ating hinihiling. Pero ngayon sa araw na ito, sabi ni David, the request of thanksgiving, ang kahilingan ng kanyang mga pasasalamat sa Panginoon. Ano sabi sa verse 1? Let that all I am praise the Lord with my whole heart. I will praise His holy name. Yan po ay sa NLT. Praise the Lord, my soul, all my innermost being. Praise His holy name. Tagalog, pupurihin ko ang Panginoon, buong buhay kong pupurihin ang kanyang kabanalan. So sabi doon, praise the Lord, my soul, ang aking kaluluwa. So alam natin na ang tao, a man, is spirit with soul living in the body. So ang tao ay may espiritu at kaluluwa na may iisang katawan. So sabi diyan, the praise of my soul
refers to the author's total being, his inner self. Sino yung author? Sino yung sumulat? Sino yung nagsalita? Si David. So nakita niya doon yung kanyang, pag sinabi mong soul, it consists of will, thought, and emotion. Will, mind, and emotion. Pag sinabi naman yan, thought, yung desire, meaning, and then yung feelings. Yan. So, ito yung ng nakapaloob sa soul, yung ating iniisip, yung ating emosyon, at yung ating will. So, ano yung ating kalooban? So, may kalooban tayong human will and may God's will. Meron ding tayo na mind, iniisip natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang aking kaisipan ay hindi nyo kaisipan. No? So, bagamat ang Diyos ay mataas, so maaaring tayo yung nag-iisip, ito yung mapasok sa atin yung wisdom. Di ba? Pag may mga plano tayo, pero God gave us wisdom to decide, to plan, and then after that, hinahayaan natin na hanapin natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya sabi dito ni David, oh praise, the praise ng my soul is the total being. Pag sinabi mong total being, tayo sa pagtatrabaho natin, no? Kahit tayo naglalampaso, naglalaba, o ano man ang ating ginagawa, yung ating kaisipan, yung ating mind, laging nakatuon ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Yung ating puso, maging ang ating espiritu, yung espiritu natin tayo umaawit ng mga papuring awit sa Panginoon. Katulad ng ginagawa natin kanina, no? So yung mga bagay na dahil yun na nagmumula sa ating kaluluwa, sapagkat nais nating itaas sa lukluk ng kataas-taasan ang nang banal ng ating pangalan ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, the human soul is the part of a person that is not physical. It is a part of every human being that lasts eternally after the body experienced death. Kaya sabi sa Genesis 35:18, describe that the death of Rachel, Jacob's wife, saying, the name her son as her soul was departing. From this, we know that the soul is different from the body and that it continues to live after physical death. So, ang kaluluwa, kaya tayo, nung tayo wala pa kay Kristo, patay ang ating kaluluwa. Wala tayong relasyon sa Ama. So, ang lagi na lang nating ginagawa ay yung mga ginagawa ng nasa mundo. Yung ginagawa ng nasa sanlibutan. Ano yung ginagawa ng nais ng ating laman, ng nais ng ating mata at ng nais ng ating mga naririnig. Yan ang ating ginagawa. Pero nung tayo tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas, yung ating kaluluwa ay nabuhay. Yung ating kaluluwa ay lumiwanag ang salita ng Panginoon. Lumiwanag ang kaligtasan ng Diyos sa atin. Kaya ngayon, yung ating espiritu, pag tayo'y namatay, ito ay babalik sa Diyos. Yung ating katawan, dahil tayo alabok, sa alabok tayo nang galing, at sa alabok din tayo pupunta, katulad ng binasa natin kanina. So ang kaluluwa, ito ngayon, yung, sabi niya dyan, depart. Ito yung aalis na kinakailangan nating ingatan, na kinakailangan nating pakainin, nang sa gayon, hindi natin maranasan ang kaparusahan. So walang stopover. Dalawang bagay lang o dalawang lugar lang ang pwede nating puntahan. Ang kalangitan o ang impyerno. Kaya nga sabi ni Pastor Marciani, yata yung nag-testimony kanina, forno daw, sabi niya kanina, no? Yes, nasa anong naisin nating puntahan? Ang forno o ang aircon? No? Doon sa kalangitan, malamig o mainit. Ang tao, no, pagka malamig, sasabihin ay laging nagrereklamo, ang lamig-lamig. Pag mainit, nagrereklamo pa rin. Salamat na lang sa Diyos at napakabuti ng Panginoon. Ang Diyos natin ay hindi reklamador at ang Diyos natin ay sapat-sapat
ang kanyang biyaya at pagpapala sa iyo at sa akin. To God be the glory. So sabi diyan, the human soul is central to the personhood of human being. So the human soul to be distinct from the heart. Sabihin nyo nga, heart. Amen. So kung papansinin natin, sino nung, ayan, may mga, halos lahat naman nandito mga nagkaanak na, no? Pag buntis ka, at positive, so ang unang kinaano ng ekografiya, heartbeat. Di ba? Pag narinig na ng tunog, ang heartbeat, ibig sabihin may buhay. Kaya napakahalaga ng puso sapagkat ito ang unang fino-form ng Panginoon ang ating puso. Kaya nga sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Amen? Dahil yun sa dakilang pag-ibig ng Diyos at makikita natin ang puso. Kaya sabi diyan sa Deuteronomy 26:16, sa araw nito, inuutusan kayo ng Panginoon ng inyong Diyos na sundin ninyo lahat ang utos at tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng mabuti ng buong puso at kaluluwa. So pinagsama niya, hindi niya pinaghiwalay, puso at kaluluwa. And then next, the Spirit. Sabi sa 1 Thessalonians 5:23, pakabanaloy nawa kayo ng lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapitasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. So habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, at alam natin na malapit na. Sapagkat nangyayari na ang mga bagay na nakasulat sa Biblia sa ating kapaligiran. Kaya sabi doon, naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Nawa, sa pagdating ng ating Panginoon, ay masumpungan niya tayo na naglilingkod, tapat sa Kanya. And then sasabihin ng Panginoon sa inyo, well done, my good and faithful servant. Number 3, the mind. Ito yung sabi dyan sa Matthew 22:37, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong isip. Ito ang madalas tirahin ng kaaway, ang ating kaisipan. Ang ating kaisipan. Minsan pagka ako ay nakakaramdam ng sakit, alam mo sinasabi ng kaaway sa akin, cancer yan, cancer agad, di pa po pwedeng karamdaman muna. Di ba? So alam niyo yung mga bagay na, tapos yung amo ko, yung matandang babae, na-amputate siya. Yun, na-amputate. So sabi, hanggang ngayon, nasa ospital. Ayan. So ngayon, naputulan ng paa. So ngayon, sabi ng kaisipan ko, mawawalan ka na ng trabaho kasi kailangan na nila ng live-in. Diba? So nakikita natin yung mga bagay na pinalalagay ng kaaway sa ating kaisipan, yung mga bagay na negative. Pero alam niyo, sabi ko nga sa Panginoon, lagi lang na din nating babatuhin ang kaaway ng salita ng Panginoon. So, paano natin babatuhin ng salita ng Diyos kung wala tayong pinanghahawakan? So, kinakailangan may pinanghahawakan din tayong salita ng Diyos upang tirahin natin ang kaaway. Kaya sabi doon ay ang Panginoon, kung mahal natin ng Panginoon, lagi nating mahalin, alalahanin, pag-aralan, isapamuhay ang salita ng Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. So, the believer's songs of thanksgiving, the request of thanksgiving. Number 2, human soul is created by God. Genesis 2:7, nilikha ng Panginoon ang tao mula sa lupa, hinihinga niya sa ilong ang tao na hinihinga, nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. So the word bless means to kneel before another in praise,
and adoration. It is called for the soul to give adoration, praise, and worship to a worthy God. So, ibig sabihin, ang ating bang kaluluwa, sinasabihan din natin. Kaya sabi doon ni praise the Lord, O my soul. Di ba? Inuutusan. Kita mo, sabi ni David, inutusan niyo yung kanyang sarili. Yung kanyang kaluluwa na sabihin niya, na purihin niya ang Panginoon. Ngayon, sa umagang ito din ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Utusan din natin ang ating mga kaluluwa. Sabihan din natin ang ating mga kaluluwa na every Sunday, pakainin natin ng salita ng Diyos ang ating kaluluwa. Na every day, magkaroon tayo ng devotion sa Panginoon, pakainin natin ng salita ng Diyos ang ating mga kaluluwa. Kung paano tayo kumakain 5 times, 7 times physically, pakainin din natin ang ating kaluluwa ng salita ng Panginoon. This is a call to adoration, praise, and worship to a worthy and living God. Pangalawa, the requirements of thanksgiving. Let all that I praise the Lord, may I never forget the good things He does for me. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Purihin ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. So sa nakalipas na 2025, alam ko naranasan nyo ang kabutihan ng Panginoon. Say amen. Amen. Sapagkat yung kayo buhay, may hininga, may lakas. Amen. Sa yaan ang kabutihan ng Diyos sa bawat buhay natin. How much more yung tayo'y kanyang iniligtas. Tayo'y hinango mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Kaya hindi natin hindi tayo magsasawa na sabihin sa ating kaluluwa na purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. So in Psalms 103, David praises the Lord for His abundant mercy. Amen? So sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, amen? Receive the abundant mercy of God. At dahil sa habag ng Diyos, ayan, kaya tayo naririto. He tell his soul to bless the Lord. So sinabi ni David sa kanyang kaluluwa, purihin mo ang Diyos. At ito din sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon. Patuloy natin purihin ang Diyos. At yan ay makikita natin sa verses 1, 2, 20, 21, and 22. And forget not all His benefits. So wag nating kaliligtaan yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. For more than half of the psalm, David stirs up his heart, soul, and all that is within him. So lahat-lahat ng meron tayo sa atin, even yung ating tinatamasa, even yung ating meron tayo, trabaho man, pera man, ibigay natin lahat ang papurit pasasalamat sa Panginoon. To forget not His benefits. David warned his soul of the dangers of forgetting the benefits of the Lord in his life. So maging si David, binalaan niya ang kanyang sarili na huwag niyang kalilimutan ang mga mabubuting bagay na ginawa sa kanya ng Diyos, in spite that despite na he committed sin, murder, and adultery. Don't forget the benefits of the Lord. Kaya ito rin sinasabi sa iyo, kapatid ng Panginoon. Balaan din natin ang ating kaluluwa na huwag kalimutan ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Minsan kasi tayo, naaapektuhan tayo ng ating mga sitwasyon. No? Pag tayo ay may mga problema, naapektuhan din yung ating pagsamba. Pero ang sabi ng ni David dito, palalahanan natin ating kaluluwa na huwag nating kalimutan yung mga bububuting bagay na ginawa ng Diyos sa bawat buhay natin. The word benefits
has the idea of dealings. So yung benefits, paano mo i-deal yung bawat benefits? Read the Word of God, prayer, attend the prayer meeting, attend the services, lahat na makapagbibigay sa atin ng benefits na maitataas lang ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. The word forget refers to a lapse of memory that can cause one to wander. When we forget what we have in Jesus and who we are in Jesus, there is danger that might one day away from Him. Kaya kung tayo'y nasa kamay na ng Panginoon, dumaan man tayo sa pagsubok ng buhay, huwag natin hayaan ang pagsubok na ito ang siyang magpalayo sa atin sa Panginoon. Sabi nga, kung tayo ay nasa aircon na, wala tayong lumipat pa sa forno o sa forno, sa oven. Yan. Thankfulness is an option. It is a command. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, thankfulness is not an option, it is a command. Kung paano si David, inutusan niya ang kanyang kaluluwa na purihin at pasalamatan ang Panginoon. So ito din ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5:18, at magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo ng mga nakay Kristo Jesus. 5:20 Ephesians, palagi kayo magpasalamat sa Diyos, Ama, sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus Kristo. So iwasan ninyo ang pagiging sakim sa salapi, maging kontento kayo sa kung ano man ang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Sa araw na ito, kumusta tayo sa ating pasasalamat sa Panginoon? Meron ba tayong pusong laging nagpapasalamat sa Panginoon? O nagpapasalamat lang tayo dahil wala tayong problema? Nagpapasalamat tayo dahil wala tayong malaking bayarin? Katulad namin, may malaki kaming boleta. And to God be the glory. Praise God. No? So, hindi maaapektuhan ng sitwasyon na ito yung aming pasasalamat sa Panginoon sapagkat alam din namin na ang Diyos ang magkakaloob nito. Kaya nga anong sabi niya doon, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Sa lahat ng sitwasyon, anuman ang ating pinagdaraanan, hindi tayo iiwan, ni pababayaan man ng Panginoon. Kaya sabihin mo muli sa iyong kaliwat kanan, kapatid, anuman ang sitwasyon mo, hindi ka iiwan ng Panginoon, ni pababayaan man. Praise is beneficial. Ang pagpupuri ay isang kasiyahan, isang kagalakan. It brings peace of heart. Ito maganda, pag nasa atin si Kristo, mararanasan natin ang kapayapaan ng Diyos. Na kahit magulo ang ating kapaligiran, pag tayo ay na kay Kristo, mararanasan natin ang kapayapaan ng ating puso. Kaya sabi sa Philippians 4, verses 6 to 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sino pa nag-aalala dito? Kapatid, ito ang mensahe ng Diyos para sa iyo. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y nakay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Hindi ito kapayapaan na binibigay ng mundo sapagkat ang kapayapaan na binibigay ng mundo ay panandalian lang. Ang alam lang na kapayapaan ng mundo ay pagka pupunan ang lahat ng iyong pangangailangan. Pero yung kapayapaan na binibigay ng Diyos, kapayapaan mula sa puso, kasama dyan maging ang ating pag-iisip, na maging sa ating pagtulog, payapa tayo kahit tayo ay maraming pinagdadaanan.
payapa tayo kahit tayo ay maraming pinagdadaanan. Pangalawa, bring peace of mind. Payapa sa puso at payapa sa kaisipan. Okay, binanggit din kanina, verse 8 yan. So, tayo sa 8. Bukod dyan, mga kapatid, palagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. So, in spite and despite of this, palagi lang nating isipin yung mga bagay na mabubuti, yung mga bagay na magaganda, sapagkat ang lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Panginoon. At kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Ito ang makapagbibigay sa atin ng ating kapayapaan, ng ating pag-iisip. 3, brings contentment. Sabi dyan sa Philippians 4:10-13, lubos akong nagagalak sa Panginoon dahil muli ninyong ipinakita ang pagmamalasakit niyo sa akin. Alam kong palagi kayo nagmamalasakit sa akin, kaya lang wala kayong pagkakataong maipakita ito. Ang nasasalita po dito ay sa Apostle Paul. Hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo, sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Kahit 5 euro lang ang nasa ating bulsa, makukontento tayo dahil alam natin na ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Natutunan kong maging kontento, marunong akong mamuhay sa hirap o sa ginhawa. So, nasa mahirap man tayo, nasa ginhawa man tayo, kailangan nating mamuhay. Dumating man yung sitwasyon, yung pagkakataon na tayo ay mamumuhay sa hirap, pagkatapos ng ating ginhawa, but natutunan ko na ang lahat ng ito. Kaya anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya sabi niya, it brings contentment. Kaya kung harapin ang kahit anong sitwasyon sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatatag sa akin. So ano man ang meron tayo, wala man tayong Michael Kors, wala man tayong Louis Vuitton, makontento tayo sa kung anong ibinigay ng Diyos sa atin. Sapagkat kung tayo'y naririto na, masigit pa sa Louis Vuitton ang ating mararanasan. Sapagkat ang bahay natin doon ay ginto. Hallelujah! Ang tahanan natin doon ay tunay na ating kasasabikan. Kaya wala na tayong gagawin doon, kundi ang magpuri, hallelujah, itaas ang dakilang pangalan. So it brings peace of heart, peace of mind, and contentment. Number 3. Malapit ako matapos. Praise God. Hallelujah. Okay, the believer songs Thanksgiving. Number 3, the reason for Thanksgiving. So ngayon, ano naman yung dahilan ng ating mga pagpasasalamat sa Panginoon. And to God be the glory, sapagkat itong taon na to ay ang iglesia ay nagkaroon ng ilang bahay? Sino ngayon taon na to nagkaroon ng bahay? Sila Tita Emmy? Ngayon din kayo? Sila Brother Larry? Si Camille, I believe? And Pastor Chris. Wala bang palakpakan sa Panginoon? So ito yung mga bagay na ipinagpapasalamat natin sa Panginoon 2020-2025. Kaya sabi mo sa iyong kaliwat kanan, kung wala ka pang tahanan, this year, umpisahan mo ng manalangin. Amen? Sapagkat ang Diyos ni Pastor Chris, ang Diyos ni Camille, ang Diyos nila Ira, nila Tita Emmy, at Diyos nila Brother Larry, ay siyang Diyos mo rin. Amen? Hallelujah! Praise God! David identifies 8 spiritual reasons that should stimulate our heart to offer God thanksgiving and praise. So, pakikita natin ngayon yung spiritual reason ni David upang ang Diyos ay papurihan, pasalamatan. Hindi lang ngayon January, of course, not just in January,
because this January is the Thanksgiving month, but on every day of the year. God's forgiveness. Verse 3, part A, He forgives all my sin. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, pinatawad ka na ng Diyos. Amen? Pinatawad ka na ng Diyos. Kaya dapat, patawarin mo rin ang iyong sarili. Kasi hindi mo mararanasan yung pagpapatawad ng Diyos sa iyo kung hindi mo rin napapatawad ang iyong sarili. At hindi mo mararanasan yung kapayapaan ng kaisipan, kapayapaan ng puso, at ang kakontentuhan o yung, yun na yun, katententuhan, yan, contentment, yan, sa English. Okay? So sabi diyan, in Him all sins is gone. Dahil sa kapatawaran ng Diyos, ang lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na. Sabi sa Colossians 2:13-14, nung una itinuring kayong mga patay dahil sa mga kasalanan ninyo, subalit ngayon binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng ating kasalanan at binura ang listahan ng mga kasalanan dapat nating panagutan. Pinaniwalang bisa niya ito kasama niyang ipinako sa krus. Kaya salamat sa Diyos sapagkat naroroon sa kabila ng dakilang pag-ibig, kasama roon ang pagpapatawad sa iyo at sa akin. God's healing heals all my disease. So sabi mo muli sa iyong kaliwat kanan, pinagaling ka na ng Diyos. Amen. Physically, spiritually, pinagaling na tayo ng Panginoon. In Him, the soul is made whole. Sabi sa Psalms 107:122, hindi ko na inilagay sapagkat napakahaba, but makikita natin diyan the immeasurable goodness of God. Makikita natin diyan ang hindi masukat na kabutihan ng Diyos sa iyo at sa akin. Kapag uwi natin sa tahanan, tingnan natin ang Psalm 107, ano itong sinasabi ng Diyos sa iyo at sa akin. Number 3, God's redemption. He redeems me from death. Muli sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, tinubos ka na ng Diyos. Amen? Tinubos ka na ng Diyos. In Him, we stand redeemed. Sabi sa 1 Peter 1:18-19, alam ninyo kung ano ang pinangtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana nyo sa mga ninuno nyo. So tayo wala pa kay Kristo. Kaya tayo ay nasa mundo. Kaya walang kabuluhang pamumuhay. Ang ipinangtubos sa inyo hindi mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak, kung hindi mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Kasabay ng ating kaligtasan, kasunod ang katubusan. Tinubos tayo ng Diyos mula sa kasalanan. God's grace. Crown me with love and tender mercy. Tingnan mo uli yung kaliwat kanan mo. Yan. Kikita mo dyan yung habag at pag-ibig ng Diyos sa iyong kaliwa at kanan. In Him we receive grace, mercy, compassion, salvation, and eternal blessing. Sabi sa Psalm 103:8-18. Muli, pakikita natin dyan, the God's sovereign grace and salvation in our lives. Sa yung binasa natin kanina. Amen? For God's peace, He fills my life with good things. My youth is renewed like the angels. So in Him, we have been given spiritual satisfaction and sufficient strength for the journey. Isaiah 41:10, huwag kang mangamba sapagkat kasama mo ako. Kaya sabihin mo muli sa iyong kaliwat kanan, kasama mo ang Diyos.
Huwag kang malungkot sapagkat ako ang Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita sa pamamagitan ng kamay kong nagliligtas. Aalis pa ba tayo sa presensya ng Panginoon? Amen? So aalis pa ba tayo sa napakagandang kanyang ibinibigay, ipinapangako? Ang Diyos kapag nangako, hindi napapako. Pero ang tao pag nangako, napapako. So saan tayo? Sa tumutupad ng pangako o sa tumupad ng pangako o doon sa napapako ang pangako? Of course, doon tayo sa the promise. Sir, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. 6, God's intercession. The Lord works righteousness and justice all the oppressed. In Him, we have one who pleads our case. Sa Romans 8:34, wala ring makakahato sa atin sa kaparusahan dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. At hindi lang yan, muli siyang binuhay na nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos at namamagitan para sa atin. Kaya kabihin mo muli sa iyong kaliwat kanan, wala nang hatol para sa iyo. Amen? At yung sinasabi ng kaaway na ikay makasalanan, ang sabi ng Diyos, wala nang pagkahatol sa bawat isa sa atin. Sapagkat ito ay ginawa na ng Panginoon doon sa bundok ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. 7, God's revelation. He revealed His character to Moses and His deeds to the people of Israel. In Him, we can know Him, fellowship with Him, and follow Him. So, inihayag ng Diyos kung sino siya, kung ano siya, kaya ang nais na sa Kanya tayo ay kilalanin, magkaroon ng fellowship, magkaroon at of course, tayo ay sumunod sa Kanya. Ang pagpunta natin dito ay isang pagsunod natin sa Panginoon. Sapagkat inutusan natin ang ating kaluluwa na sa araw na ito ay sasamba tayo sa Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya sabi sa Hebrew 1:2, nung una nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at sari-saring paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya ay nilikha ng Diyos ang buong sanlibutan ay siya rin ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. 8. God's sovereignty. The Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. In Him, we can rest in His control of all things. Kaya sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, God is in control. Psalms 37 verse 23, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Last conclusion. Praise God. So tinatawagan ko ang worship team. Praise God. The believer's song of thanksgiving. The request of thanksgiving, the requirements of thanksgiving, and the reason for thanksgiving. So sa taon na ito, ano yung ating mga kahilingan natin ng may pasasalamat, yung mga requirements na kailangan ng may pasasalamat, at yung ating mga dahilan ng ating pasasalamat. Kung tayo humihingi sa Panginoon, hindi pa man natin ito tinatanggap, ito ay pasalamatan na natin. Sapagkat in due times, alam natin na ito ay ipagkakaloob ng Panginoon. Ang sabi sa awit 120-22, o purihin ninyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya ay sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niya ay masunurin kailanman. O purihin ninyo siya kayong lahat na nilalang, sa lahat ng mga dakong naghahari ang may kapal.
o aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. To God be all the glory. So let's stand. Tayo tumayo. Huyarabas, sandarabah, hiyarababasiha. Hallelujah. So awitin natin ang ating Panginoon. Amen. Sabihin natin sa ating kaluluwa. Patuloy natin siyang dakilain sa ating mga buhay. Itaas ang kanyang pangalan. Sapagkat kung wala siya sa ating mga buhay, wala tayong magagawa. Hallelujah. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing. Let me be singing with the evening. Yes, Lord. Bless the Lord of my soul. Bless the Lord, yes, oh my soul. Worship His holy name. Worship His holy name. Sing like never before. Sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh. Bayaang magburi mga tinutulungan upang sa problema sila ay magwagi. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. Mga nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Sa gitna ng hirap, kay Yahweh sila ay tumatawag at dininig naman yaong kahilingan na sila ay iligtas. Sa dakong madilim, sila ay hinango sa gitna ng lungkot at ang tanikala. Sa kamay at paa ay kanyang nilagot. Kaya't dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil siya sa pag-ibig ay kahanga-hanga niyang pagliligtas. Sa ganoong lagay, sila ay tumawag kay Yahweh. Tinulungan sila at sa kahirapan sila ay tinubos. Sa salita lamang ng kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Kaya't dapat namang kay Yahweh magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangang niyang pagliligtas. Dapat ding dumulog na dala ang handog ng pagsasalamat sa lahat ng ginawa na'y ibalita, umawit sa galak. Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus,
naihayag na ang iyong salita. Salamat sa buhay ni David, Panginoon, na hayaan mo maging modelo siya, Panginoon, kung paano ang aming kaluluwa ay patuloy na magpuri, patuloy na magpasalamat, umawit, uluklok ka sa trono ng kaitas-itaasan. Kaya hayaan mo, Panginoon, na ang aming awit na pasasalamat ay maitaas at madakila ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Ano man ang aming daisin, ano man ang aming desisyon, Panginoon, ano man ang aming mga plano, O Diyos, hayaan mo, Panginoon, na makita namin, Panginoon, ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin, Ama. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, O Diyos, maging hanggang sa panahon ng aming buhay. Hindi kami, Panginoon, magsasawang pasalamatan ka sapagkat ikaw ay dakila, ikaw ay mabuti, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, Ama. Kaya tanggapin mo, Panginoon, O Diyos, ang aming mga papuri, Panginoon, ang aming mga pasasalamat, ang aming mga pagdakila, ang aming mga papupuri sa iyo, O Diyos, at pagsamba sa Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya wala kaming sasabihin sa umagang ito, kundi to God be all the glory. So tinatawagan ko si Pastor Bay. Amen. So, palakpakan nga natin yung palakpak na pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Mabuti ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So, napakaganda na mensahe at nawa ito ay manatili sa bawat isa sa atin. At para selyuhan yung mensahe na na-receive natin. Amen. This is the benediction. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. As I proclaim the benediction, receive. Say it, I receive it. Amen. Because this is the benediction. This is a proclamation of blessing. The Lord bless you and keep you. Receive it. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. Receive it. And the Lord turn His face toward you and give you peace. Receive it. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And receive your blessing and we give glory to the Lord. Amen. Palakpakan natin once again ang ating mahal na Panginoon. Magandang umaga po. Yan. Tayo po ay nagtatapos na sa ating Sunday service. Amen. And we love you with the love of the Lord. Victory song.